Tayo po'y tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. So today, our text is in John chapter 1 and verses 14 to 18. So John chapter 1, 14 to 18. Church, hear the word of the Lord. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him and cried out, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks before me, because he was before me.' For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made him known." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. So gaya po ng ating nabanggit, sa buwan ng Disyembre, nilalaan po natin itong mga pag-aaral patungkol sa Advent. So we have our Advent sermon series starting today. Hanggang sa Christmas, and then yung last Sunday, that will be the usual New Year's message po natin. Ayan po. Pero sa atin pong pag-aaral sa serye na ito, of course, gusto po nating tignan yung kahalagahan ng pagdating ni Jesucristo. And on the leading of God sa atin, sa mga pag-aaralan po natin, magandang makita natin yung the glory of God in incarnation. Yung pagdating ni Jesucristo sa pagiging tao po niya. So again, our sermon series is called From Heaven, He Came. From Heaven, He Came. At lahat po ng ating pag-aaralan sa seryeng ito ay magmumula sa aklat ni Juan, sa Ebanghelyo ni Juan. So all about, manggagaling po from John. Ngayon po sa pagsisimula ng seryeng ito, una nating sermon ay pinamgatang base sa ating teksto na, He became flesh and lived among us. He became flesh and lived among us. Ang sentrong mensahe po nito ay, Jesus, the eternal Word, came in the flesh as the Father's precious gift for the redemption of men. Okay? I think kaya natin kabisaduhin to. So sabi, our central message is, Jesus, the eternal Word, came in the flesh as the Father's precious gift for the redemption of men. Pinahayag ito ng dalawang katotohanan dito po sa ating teksto. Una, in verses 14 to 15, Jesus is God in flesh as heaven's precious gift. So God in flesh as heaven's precious gift. And in verses 16 to 18, Jesus again is God among us as man's perfect Redeemer. God among us as man's perfect Redeemer. So una po, God in flesh as heaven's precious gift. Kung pamilyar po tayo kay Juan, ako po masasabi ko po na sa lahat ng mga Gospels in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, si John po ay talagang mas deeply theological. Talaga pong malalim, masasabi natin, ang pagkaunawa niya patungkol sa Diyos. Siya po yung theologian among the four sa kanilang apat na nagsulat patungkol sa Ebanghelyo ni Jesucristo, no?
Pero dito din po, ang kakaiba kay Juan, hindi po siya katulad ng Matthew, Mark, and Luke na tinatawag na Synoptic Gospels. Bakit po sila tinawag na Synoptic Gospels? Because yung synopsis, yung outline, ay makikita natin nagkakaparehas po sila. Sinasabing si Mark, unang nagsulat ng Ebanghelyo patungkol kay Jesucristo, ay parang sinundan lang ni Matthew and Luke. Kay John, okay, I will not base on these writings or sa mga salaysay. So I will have my own. Pero yun po yung kakaiba kay Juan. Pero ang apat na ito, sinalaysay nila yung buhay ni Jesucristo simula nung kanyang pagdating hanggang sa kanyang pag-alis dito sa lupa. Pagdating kay Matthew and Luke, actually kay Mark po muna, si Jesus ay nagsimula ang salaysay sa propesiya, I think ni Isaiah po ba, or patungkol kay John the Baptist, na kung saan meron pong mauunang propeta na maghahanda sa pagdating ng Mesiyas. And after that, dumating si John the Baptist and here comes Jesus. Nagsimula po sa propesiya. Pagdating po kay Matthew, binigyan niya ng genealogy na tinatawag. Tinrace yung linya ng pamilya ni Jesucristo hanggang sa makita na si Jesus nga ay nasa linya ni David. Kasi pinaniniwalaan of course, sinabi sa kasulatan na si Jesus, ang Mesiyas ay manggagaling sa linya ni Haring David. Therefore, naipapatotoo sa Ebanghelyo ni Matthew na si Jesus nga po ang Davidic Messiah. Pagdating kay Lucas sa ating pag-aaral in chapter 3, I think, doon na ilagay yung genealogy ni Jesus. Pero si Jesus, para kay Lucas, hindi lang po siya nagmula kay Haring David. Mula siya mismo kay Adan. He goes beyond David. At si David, of course, nanggaling po lahat doon kay Adam. Pero kay John, saan nagsimula si Jesus? Well, for John, si Jesus ang simula ng lahat. The source of everything. Even before the creation, He was. Actually, kay Pablo, sinabi rin po niya sa Colossians 1:16, for by Him, yung preeminence of Christ, for by Him, all things were made. Kakaiba po ito si John. Sinimula, parang pinattern po niya sinasabi sa Genesis. Yung patungkol kay Jesucristo, the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And He was in the beginning with God. All things were made through Him. Nagkaroon ng light din. Light shines in the darkness, but the people loves darkness. And the darkness nga po has not overcome it. Ngayon po, si Jesus ay hindi nagmula sa kanino mang tao dahil nga po lahat ay nagmula sa Kanya. That's something that we need the help of the account of the Gospel ni John para po sa atin na si Jesus ay hindi lang basta lang pinanganak. Pero dito nga po, ang ganda ng presentasyon niya sa ating teksto. In verse 14 to 15, basahin po natin, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about Him and cried out, this was He of whom I said, he who comes after me ranks before me because He was before me. Ayan po. So, marahil ako din po, akala ko yung word dito. Actually, yung ibang relihiyon, sinasabi, hindi naman talaga siya Diyos eh. Siya ay karunungan lang ng Diyos.
And then pagdating sa verse 14, ayaw nilang pag-usapan yon na siya ay nagkatawang tao. Yung logos sa Greek, mas nakaka-relate po dito yung mga philosophers. Kasi pagdating po sa Griego, yung logos ay parang reason. Yun nga po yung parang saysay ng filosofiya. Yung the science of reason, ano. And for them, yung obserbasyon patungkol sa karunungan, sinasabi dito na si Jesus daw ito, yung reason. Ang ganda po sana kasi para sa mga Griego, kung si Juan ay nagsusulat para sa mga Gentiles, makaka-relate. Oh, sinasabi mo, yung mga kaunawaan na ating nalaman, ay si Jesus yun? Actually, yes. Pero yung mga sinusulatan ni Juan ay hindi mga basta hentil. At sinasabing hindi po sila basta nakakaunawa ng filosofiya. Therefore, for the Jews, I do agree na ang word po dito ay yung kasulatan. Ibig sabihin yung scripture. In the Old Testament. Si Jesus po yung word na sinasabi. Na in the Old Testament, na revelasyon ng Diyos kung sino siya at yung kanyang plano sa tao. In Proverbs, meron pong personified wisdom doon na listen to me, I'm calling out from the rooftops. In Proverbs 8 yata po. And also, mas lalo na kay Moises, nagbigay ng kautusan ang Diyos bilang kanyang revelasyon kung sino ako at kung ano ang nais ko sa inyo. The law of Moses, the Mosaic law, the word here that John is pertaining, I think, is pertaining to that revelation of God in the scripture. And that word became flesh. Naging tao po siya. Yung katotohanan, revelasyon ng Diyos ay naipahayag ng Diyos sa katauhan ni Jesucristo. Siya ang sumasaklaw, kumakatawan din po ng buong revelasyon ng Diyos sa sangkatauhan. It is not just an abstract understanding na nakasulat sa mga scrolls, let's say, at sa atin ngayon sa papel, of course, pero He is a real person. Sabi dito, who became flesh. Kaya po, lumalabas yung katauhan ni Jesucristo, of course, ay hindi po basta nakikita. Actually, yung kalwalhatian ni Jesucristo ay hindi basta makikita in the flesh. Pero ang maganda pong sinabi dito, of course, nakita nga po nila kung yung kaluwalhatiang ito. Pero yung sinasabi po ditong dwelt among us is actually the picture of tabernacle na in the time of Moses, before the temple, the tabernacle was set up because gusto ng Diyos, bagamat we are separated from Him, gusto ng Diyos na magpatuloy yung plano niya to raise up a people for Himself and to dwell with them. Paano mangyayari yun kung wala siyang lugar na pwede siyang manahan sa tao? That's why the system of tabernacle was commanded by God to Moses to offer sacrifices there. Dahil sa tabernacle, nangyari yung nais ng Diyos na makamanahan sa tao. He is dwelling in their midst through the tabernacle. And of course, na-set up yung temple. The temple is the symbolical presence also of God in Zion. Pero sa panahon ng pagdating ni Jesucristo, ang tunay na tabernakulo ay yung katauhan ni Jesucristo na sumama, nananahan na sa tao. He tabernacled, if that is a verb. He dwelt among us. He pitched His tent.
and He lived among us. Yun po ang ginawa ni Jesucristo. Ganda po ng tema ng temple actually in John. Ayan po, ang salita na si Jesus, ang maganda pong termino dito ay hindi siya nagkatawang tao. Kasi pag nagkatawang tao siya, nawala yung pagka-Diyos niya. So, scholars are saying He added humanity. Hindi niya tinanggal yung pagka-Diyos niya, pero dinamitan niya o nagdagdag siya ng pagiging tao sa sarili niya. And it's very important that He is not, sa verse 1, hindi siya yung Diyos din na God the Father. Sabi dito, He was with God. The Word was with God. They're distinct in person. In the beginning, He was with God. So, lumalabas po dito na si Jesus ay nagdagdag ng kalikasang tao bilang Diyos na nanirahan sa piling ng sangkatauhan na naranasan mismo ng mga saksi ang kanyang natatanging kaluwalhatian. We have seen His glory. Nakita po na saksihan ng mga disipulo, ang mga apostol, especially at least in the Mount of Transfiguration, the glory, the Shekinah glory, at least nakita nila doon. Not only that, in the cross, they can truly say, this is the Son of God. That was prophesied even by Isaiah, who will suffer for our sins, humbled as He is. He resurrected as the true sacrifice, and after all, He is really the redemption for all humanity. So nakita po nila, actually nasaksihan po nila yung kaluwalhatiang ito. Naranasan nila, yun po yung pwede nating sabihin. Nakasama nilang kumain, nakita nila na napapagod din ito. Katulad natin, nakita nila na bilang tao, yes, nasasaktan siya. Naranasan nila kung sino talaga si Jesus bilang Diyos na tao. Pero dito po, sinabi na bagamat si Juan Bautista ay nauna sa pagmiministeryo, binibigyang linaw po dito na si John the Baptist, kasi po si John the Baptist ay tinitingala ng mga tao during that time. And si John the Baptist na una bago kay Jesucristo yung in terms of ministry. So people will think, sumusunod ka lang naman kay John the Baptist eh. Ang nauna naka-establish ng ministry is John the Baptist, and who are you? But John the Baptist himself is saying, this was he of whom I said, he who comes after me ranks before me. Why? Because he was before me. Actually, ang ibig sabihin, bago pa ako ipanganak, he is already existing. Yun yung sinasabi na patotoo ni John the Baptist. Ngunit, ang maganda pong bigyang pansin natin dito, of course, in yung verse 14, yung kaluwalhatian na sinasabing glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Yung kaluwalhatian na nakita po nila ay sinasabi nilang, ito talaga yung kaluwalhatian na masasabi nating nanggaling mismo sa Diyos Ama. Because we can testify kung paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga nauna sa atin, ito rin yung katangian na lumalabas kay Jesucristo eh. Ayan po, no, na ipatotoo nila na hindi lang basta si Jesus ay anak ng Diyos. He is not only like a son, kundi ang kaluwalhatian nito ay masasabing kaisa-isang anak ng Diyos Ama na puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Of course, that's what this means. Tila na ipapatotoo na sa lahat ng katangian ni Jesus
ay naipapamalas nito ang karakter kung paano ipinakilala ng Diyos Ama ang kanyang sarili sa kanyang mga hinirang na tao. Let's say, for example, God is portrayed as a shepherd. And throughout the journey of these people, especially, let's say, starting from Jacob and his sons, of course, Abraham, Isaac, and then Jacob, yung covenant na yon until magkaroon nga po ng maraming tao sa Ehipto at dalhin sila ng Diyos out from Egypt, establishing them in the land of Canaan, conquering their enemies in that land, establishing them as a nation dahil meron na silang lugar. Ang kulang na lang nila at least yung hari, nagkaroon sila ng hari sa katauhan ni David. Kulang pa rin ng templo dahil kay Solomon nagkaroon ng templo. Throughout the journey, sinamahan sila ng Diyos. Pagdating kay Hesukristo, na ipapamalas din ni Hesukristo yung katangian na ito, kung paano nakilala ng mga tao ang Diyos Ama, nakikita din na si Jesus ang great shepherd, at least in that aspect, na ipapatotoo nila. Talagang ito yung nakilala nating Diyos, anak ng Diyos, na talagang nanggaling mismo sa Kanya. Ang isa pong magandang maunawaan natin dito, as of the only Son from the Father. Ang literal pong translasyon ng iba, from the bosom of the Father. As in bosom, parang chest eh. Pero in figurative speech, I think para siyang sinasabing nasa kaibuturan ng Ama. At the core being of God. If we will try to imagine, yung ibig sabihin nun, nanggaling siya mismo sa puso ng Diyos na hinandog sa sangkatauhan. Kala lang natin, nagmula siya sa presensya ng Diyos. Hindi. Siya mismo ang pinakagustong ihandog ng Diyos Ama para sa sangkatauhan. Ang anak niya. Mismo. For example, if I have, of course, kids, alam kong sila yung anak ko sa babaeng minamahal ko, for example, na, this is really the son whom I am well pleased, for example. Alam kong sila yung anak ko. And God Himself, in terms of His relationship to Jesus, ganun niya talagang yung relasyon nila sa isa't isa. Kung paano si Jesus ay, of course, bilang anak, iisang Diyos still, pero hinandog ng Diyos Ama ang tinatawag na begotten Son. If I will translate it in our context, sa kaibuturan na loob ng Diyos para sa sangkatauhan. Nangangahulugan na si Jesus ay hindi lang basta nanggaling sa kawalang hanggan, not only from eternity past, or nanggaling siya sa kalangitan, o kaya'y nagmula lang siya sa presensya ng Diyos Ama, kundi nanggaling siya sa kaibuturan ng kanyang Ama na Diyos ng buong nilikha. Let's say, for example, you want to offer a gift to someone na talagang gusto natin yung taong yun. And dahil sa kagustuhan natin sa taong yun, hinandog natin yung the best gift para sa taong yun. Not simply out of something na kaya lang nating ibigay, pero sa purity of your heart. Ibinigay mo yung the best na maibibigay mo yung sa taong yun. And this is what happened when God the Father offered His Son to humanity. Sa madaling salita, si Jesus ang kaisa-isang anak na ipinadala ng Diyos Ama mula sa kanyang puso na katangi-tanging handog bilang pag-asa ng sangkatauhan. That's how precious Jesus as gift to humanity. If God will give the best for all of us, it is His only begotten Son. Hindi lang basta sa pagpapamalas ng Diyos Ama masasabing siya ay lubos na nagmamahal sa atin,
kundi si Jesus mismo ay sinasabing puno ng grasya. Na grasyang nagtitiis sa pagmamahal, gaya ng kung paano ipinahayag ng Diyos Ama ang kanyang sarili kay Moises sa Sinai. When God revealed Himself, sabi, I will show me your glory, pero I will not see me. I will put you in the cleft of a rock and I will pass by. You will see my back. Nung nangyari po yun, nagkaroon ng some kind of pronouncement saying, the Lord, a God merciful, gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Ito pong katangian ng Diyos na ito, lumalabas, ay ang mismong katangian din ni Jesucristo bilang Diyos. He is full of grace and truth. Glory as of the only Son from the Father, again, abounding in grace and truth. Yung charis na sinasabi po dyan, commonly translated as grace. Others are like a gift of grace. Kung hindi po siya grasya, yung iba po tinatranslate nilang enduring love. Pagmamahal na nagtitiis. O kaya steadfast love. Covenant love nga po eh. Na kung ikaw ay mahal ng Diyos, kahit ikaw ay tila hindi sumusunod basta sa Diyos, kaya kanyang tiisin at hanggang sa dulo, patuloy kanyang mamahalin. Dahil ikaw ay sa Kanya. Covenant love, merciful love. Others are translating it in that word. Kaya ganito kadakila si Jesus. Handog ng Diyos Ama sa atin. Imagine Jesus, how precious He is as gift for us. Mula sa puso ng Diyos. So una, God in flesh as heaven's precious gift. At pangalawa, God among us as man's perfect redeemer. At sinabi po sa verse 16 to 18, basahin po natin, for from His fullness, we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, and grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made Him known. Ito po lalong pinagtibay sa mga salitang ito na kaya tayo nakatanggap ng sukdulang biyaya ay dahil ito mismo ang kabuuang katangian ng Diyos kay Jesucristo. Naintindihan po natin. Kaya po tayo nakatanggap ng labis-labis, puspos ng grasya sa Diyos o kaya biyaya dahil sinasabi, ito mismo ang katangian ni Jesucristo. Sa Filipino Standard Version, ang translation po nila, kagandahang loob na sinundan pa ng kagandahang loob. O kaya grasya na sinundan pa muli ng grasya. Dinagdagan pa muli ng grasya. Sobra-sobra po ang dating nun. Kaya grace upon grace. Kay Raymond Brown, sabi po niya, grace after grace. And why, again, bakit po tayo nakatanggap ng ganitong hindi karapat-dapat na biyaya sa atin? Dahil, ganito po, sabi dito, from His fullness. Sa kabuuang karakter ng Diyos, ito ang lalabas at maibibigay niya sa atin. Hindi wrath. Hindi galit o puot. Saan nga ba yun sinabi ni Pablo? Not in view of God's wrath that we offer ourselves to Him. In view of His mercy, offer ourselves as holy sacrifices to Him. Hindi kasi takot, galit ang Diyos sa akin, kaya ako susunod sa Kanya.
Because of His kindness, actually, we are led to repentance, sabi rin ni Pablo. Kung alam natin sa sarili natin na tayo ay hindi karapat-dapat sa Diyos, we all know this. Meron pala talagang pag-asang nakalaan para sa makasalanang tao dahil tila ibinuhos ng Diyos ang kanyang biyaya at pagmamahal sa atin ng puspos sa pagdating ni Hesukristo. Isipin po natin ito. Marami po ang sinasabing ayaw nilang sabihin natin magsimba kasi mapapaso daw sila sa simbahan. Ayaw nilang lumapit sa Diyos dahil hindi sila karapat-dapat, sila ay makasalanan. Akala natin wala na tayong pag-asa sa Diyos. Pero we have to realize, ang grasya pala ng Diyos ay sobra-sobra. Na hindi natin kayang tanggapin din yun. Yun lang yun? Yes! God is really gracious. Sino nga bang makakatibag sa katatagan ng labis-labis na grasya at pagmamahal na ito ng Diyos sa mga taong walang kapag-apag-asa? Sino makakatibag sa tibay ng pagmamahal na ito? Sabi po ni Pablo in Romans 8:35-39, that's why I think ito din yung magiging conclusion ni Pablo. Of course, in the context of suffering dito, pero sabi ni Pablo in these verses, who shall separate us from the love of Christ? Particularly in Christ, yung pagmamahal ni Jesus. Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God, now involving the Father, in Christ Jesus. Again, for from His fullness we have received grace upon grace. Wala pong makakatibag sa pagmamahal at grasya na ito. Kaya po, kahit sa panahon ni Moises, ito po, yung law, kasi maybe we will read this, the law was given through Moses. Parang wrath was given through Moses. Pagdating kay Jesus, grace. No, I think the law here connotes actually law as a gift. Sabi dito, the law was given ng Diyos through Moses. At yung law, sabi rin ni Pablo, is not sin or even causing us to sin, but the law actually is a gift for men, for righteousness, maging maayos ang buhay natin. But of course, at the same time, it tells us that we are indeed sinners. It is still a gift for us to realize that we need Christ. Biyaya pa rin ng Diyos yung law, but pagdating ng kay Hesukristo, ito ang kasagutan. Jesus, through Jesus Christ came grace and truth. Pero sa pagdating ni Hesukristo, si Jesus mismo ang sumasaklaw. Again, law was given through Moses. Law? No, I will send you the real law, embodiment of this law in person. Ibinigay niya mismo si Hesukristo na kumakatawan ng law na ito. He dwelt among us. Si Jesus mismo ang sumasaklaw at kumakatawan sa kautusan kung saan na isakatuparan ang ganap ang katubusan ng sangkatauhan. In the law, there was
a means for our atonement through the sacrifices. But out from it, dumating talaga yung talagang magtutubos sa ating mga kasalanan. Si Jesucristo. Ang katotohanan ito bilang ebanghelyo as a gospel, good news para sa buong mundo, ay naihayag sa atin ng tanging tagapamagitan na si Jesucristo, again, na nanggaling mismo sa puso ng Diyos. Ganun po kalalim kung paano tayo inabot ng Diyos ang sangkatauhan. Wala pong mag-uugnay sa atin sa Diyos maliban sa perpektong tagapamagitan at manunubos sa atin na si Jesucristo. Grabe po yung gift na ipinadala ng Diyos Ama sa atin. Sa kanyang pagdating ay natuldukan ang patuloy na pagpapagal natin para sa kaayusan ng ating buhay, lalo na para sa ating pakikipag-ayos sa Diyos na ating tinalikuran. What I'm trying to say is, Jesus was able to appease, propitiate, mapawala yung galit ng Diyos dahil siya yung nag-absorb nun. Tinapos niya rin lahat ng pagpapagal natin na sa kanyang buhay nagkaroon ng tunay na katuwiran na magbibigay ng kaluguran sa Diyos, yung righteousness of Christ. All of it will be ours through faith by grace in Christ Jesus. What a gift to humanity. Bilang pagtatapos, ito po ang ilang mga katanungan natin. Sa kapahayagan ng tanging pag-asang dala ni Jesucristo mula sa Diyos Ama, again, dahan-dahanin po natin, sa kapahayagan in the revelation of Jesus Christ from the Father, the hope na dala po ni Jesucristo, isipin niyo po itong handog na ito. Isipin niyo po yung pag-asa na kay Jesus matatagpuan. All the fullness in Christ Jesus. Mananatili ka pa rin ba sa paniniwalang nasa sa iyo, ang kasagutan sa katagumpayan ng buhay dito sa mundo? In other words, ibinigay na nga ng Diyos ang pag-asa para sa ating buhay. Will you still stick to what you believe na nagsasabing, hindi, ako ang kasagutan. Hindi, nasa akin ang pag-asa. Hindi, kaya kong ayusin ang buhay ko sa Diyos. Again, when after all, the gift was perfectly sent, or the perfect gift was sent already to us. You just have to accept the gift and find salvation, true salvation in Christ. Yung tanong pong yan suggests, don't waste the grace that is already given to us. Pangalawa, kung hinandog ng Diyos Ama ang kanyang natatanging anak na si Jesucristo mula sa kaibuturan ng kanyang kagandahang loob, magagawa mo bang gustuhin pa rin ang mundong ito na puno ng panlilinlang at kabiguan? Are you still going to embrace this world instead of, again, the precious gift of Jesus Christ para sa tunay na kabutihan po natin? Think about it. At panghuli, gaano ka nagpapasalamat na si Jesus ay piniling tumungo sa mundo, sa ating mundo, at mapagtagumpayan ang kamatayan sa krus para ikaw ay maligtas sa iyong kaawa-awang kapalaran? How thankful are you
na talagang inabot ka ng Diyos at sinolusyonan niya ang tunay na faith natin, kumbaga kapalaran po natin kay Jesucristo. Muli, pinapahayag sa teksto ang dalawang katotohanan patungkol kay Jesucristo sa kanyang pagdating sa mundo. Una, He is God in flesh as heaven's precious gift. At pangalawa, God among us as man's perfect Redeemer. Oh, these are solid truths that we need to really embrace. Ngayong Kapaskuhan, naway madama mo ng husto ang saysay nito sa katotohanan ng Jesus, the eternal Word, came in the flesh as the Father's precious gift for the redemption of men. Tayo po'y manalangin at ihanda rin po natin ating sarili sa pag-oobserba ng banal na hapunan. O Diyos, salamat po muli sa inyong salita. Kami po bilang iglesia magkakasama muli sa pagsamba sa inyo ay tunay na nagpupursiging makatanggap ng inyo pong mensahe sa araw na ito. Salamat dahil kay Jesucristo, tunay na pinapahayag niyo po sa amin kung gaano niyo po kami kamahal, kung gaano po kayo katapat sa inyong pangako. Nangyari po ito nung si Jesus ay dumating nga po dito sa lupa, maraming taon na nakalipas. At patuloy, O Diyos, na hinahayag niyo sa amin ang kahalagahan ni Jesucristo bilang inyong natatanging handog para sa sanlibutan. Naway patuloy kaming mapagtibay sa biyaya na naka kay Jesucristo at patuloy na umasa sa inyo. Salamat muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's prepare our hearts as we observe the Lord's Supper.